Hello guys, this is me, Abby, a new content creator and gamer sa Rohan 2 Global. So sumali tayo guys sa round 3 Crosswave Content Creator event sa Rohan 2. So please support me by donating drops to my Crosswave account, Abby Plays. By the way, pwede kayong makakuha ng drops by leveling your character to level 20 and above. Pwede din naman kayong mag-spend at least $1 to get 1,000 drops. So every $1, makakakuha kayo ng 1,000 drops. Every 1 drop matters and a big help for me para sa event na to. And gusto ko nga palang i-shout out at pasalamatan ang user na to na nag-donate ng 30,000 drops. Kung sino ka man, salamat sa suporta mo and sana may mga sumuporta pa sa atin for this event. So for today's video guys, we will talk about stat points. Paano mag-add ng stat points for every main stat. So ngayon we can see I have 45 stat points. So before we proceed sa pag-add ng stat points, let's discuss yung mga main stats. First, STR or strength. This is more on physical attack. Nagpapalakas ng physical skill damage and normal hit. Sa main stat na to, usually for physical damage classes like Dan or Scout. Pangalawa, Dex or Dexterity. Ito ang nag-i-increase ng physical accuracy at physical penetration. Ibig sabihin, kahit mataas ang defense ng kalaban, mas tumatagos at mas consistent ang damage mo kasi kung kulang ka sa Dex, kahit mataas ang STR mo, pwedeng ma-miss o ma-block ang attacks mo sa mga armored enemies. Third one is Vit or Vitality. Ang Vitality naman ang nagbibigay ng survivability. Mas mataas ang Vit, mas makunat ka, mas maraming HP, at mas mataas ang physical defense. Importante ito sa mga frontliners or sa mga characters na kailangan tumagal sa farming. Next naman natin guys ay ang Intelligence or INT. Para ito sa mga magic type classes. Ang INT ang nag-i-increase ng iyong magic attack at nagbibigay rin ng HP at mana defense, pati ng HP at mana regeneration. Kung ang skill damage mo ay naka-base sa magic, dito ka naman dapat mag-invest ng stat points. So fifth is Whiz or Wisdom. Whiz ang nagbo-boost ng magic accuracy at magic penetration, kaya masigurado na tatama ang spells mo kahit sa evasive na targets. Ito ay best for mage like Templar or kahit anong magic based build na kailangan ng accuracy. And lastly, the Agi or Agility. Ang agility ay nakatuon sa physical penetration at evasion. Ibig sabihin, mas tumatagos ang physical damage mo kahit mataas ang defense ng kalaban. It is good para sa mga build na nakadepende sa mga armor breaking damage o burst penetration. And susubukan naman nating mag-add ng stat points para makita natin yung details. Halimbawa, itong sa STR, nag-add ako. Ang nakita nyo naman ang nag-add is physical attack. So, kada mag-add kayo ng stat points, pwede nyong hanapin sa details para makita nyo kung ano talaga yung na-add per main stats. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo how I accept request quest. Hindi ko ito nabanggit sa una kong video kasi ang nabanggit ko lang is yung about main quest and sub quest. So, itong request guys, ito is may malaki din siyang contribution. So, mapapansin nyo sa video ko, ang na-accept ko lang is 3. Kasi, ang difference nila is mas malaki ang napoprovide niya na XP. Unlike sa 2, pag nakita nyo is only 65,000. And yung number 1 is 45,000. Sa 3 is 182,000. So, kaya yun ang ina-accept ko. So, makikita nyo din dito na dapat ang ma-accept nyo is up to 10. So, ayan, naka-accept na tayo ng 3. Isang 3. So, ngayon, dahil wala ng 3, pwede tayong mag-daily quest reset. So, every re-reset tayo, may lalabas na 3. So, pwede tayong mag-accept. Makikita nyo naman yung XP niya is 320,000 plus. So, ayan, makikita nyo yung parang purple dyan. Yan yung mga quest. So, yan yung mga na-accept natin. So, pwede natin click para auto-patting na siya or auto-attack na yung ating class.
So ayan, yan muna for today's video guys. So thank you for watching my third video and sana supportan nyo ako for my next video, and sana din sa mga gusto mag-support, you can drop po sa aking Crosswave account, Abby Plays. Thank you for watching and have a nice day po mga karohan.